ano, ang sabi dito, Bayang Israel, ano nga bang nais ni Yahweh mula sa inyo? Ang gusto lang naman niya'y igalang ninyo siya, sundin ang kanyang mga utos, ibigin siya, paglingkuran ng buong puso't kaluluwa. Ayan, at tayo po'y manalangin. Hallelujah, Lord. Hallelujah. Ama ko, hallelujah, Lord Jesus, Abba Father, Holy Spirit, Ama ko, patawarin mo po ako, Ama, sa mga pagkakasala ko, Panginoon. Ama, kung may nakita ka man po, Panginoon, na hindi ako nakakapagpatawad, Lord, nagpapalinis ako sa iyo, Panginoon, sa mga oras nito, O Diyos. At Ama, huwag mo pong hayaan na yung isip ko, Panginoon, ay ma-distract, Panginoon, ng palaso ng kaaway, Lord. Huwag mo pong papahintulutan, Lord, na manatili ako sa ganitong sitwasyon, Panginoon. Ama, patuloy mo po akong ilapit sa iyong presensya at maging mga kasama ko po nandirito ngayon, Panginoon. Lord, ikaw po ang siyang patuloy na manguna sa amin sa mga oras nito, Ama. Thank you po, Panginoon, sa pribilehiyo, Ama, na muli po akong magamit sa mga oras nito, Panginoon, na bilang iyong lingkod, Panginoon, na bilang iyong anak, Ama. Lord, maraming salamat po sa lahat ng ito at patuloy kong dinadalangin, O Diyos, na ikaw po ang siyang patuloy, Ama, na mangusap, Panginoon, sa pamagitan ng aking buhay, Ama. At humihingi ako, Ama, ng divine wisdom, knowledge, and understanding, Lord, na nagmumula sa iyo. At boldness of sharing your word, Panginoon, na totoo, Panginoon, ng may pag-ibig, O Diyos, sa kapwa ko. Kaya Lord, maraming salamat po sa lahat ng ito at ikaw pong siyang patuloy na mangusap sa bawat isa, Ama. Lord, ng kagaya po ng sabi ni Abraham, Lord, na just like me, Panginoon, na andun po yung pag-alinlangan ko. Pero Lord, nanampalataya ako na ikaw po yung mangusap sa bawat isa, Panginoon ko, at ikaw po ang siyang patuloy na magbibigay sa kanila, Ama, ng kanuwaan, Panginoon. At maraming salamat sa iyo, Panginoon. And to you all the glory and honor in Jesus Christ's mighty name, I pray. Amen and amen. Itong mensahe na ito ay ibinaba po ni Lord nung last week, ano, na sabi po ni Sis Bev sa akin, Sis Virgin, ikaw yung mensahe, ano, next week. So, sabi ko kay Lord, ano po yung dapat kong imimensahe, at ito nga, dito ako dinako ng ating Panginoon, ano, at dito po sa Deuteronomy chapter 10 verse 12 to 13. At hallelujah, nag-stuck up, wait lang, palitan ko, ano, lipat ko na lang po dito. Talagang nag-stuck up siya. Hindi po siya okay. Dito ko kasi siya nilalagay. Yan, praise God. Yan, okay po ba yung mic? Ito yung guys. Okay na, okay po ba yung mic, mga sis, sister, brother? Opo. Ayan, thank you po, sis. Ayan, at ayan. Ang tanong po dito, ano, what does God really want from us? Ano nga ba yung nais ni Lord, ano, para sa atin, na ano nga ba yung gusto ni Lord, ano, na nais niyang makita mula sa atin?
Kasi minsan po sa buhay natin ano, na minsan sa ating mga sarili, minsan sa mga tao ano, sa sarili lamang natin, yung kumbaga may hinihingi tayo kay Lord, ano na mga bagay, ano sa pamagitan ng panalangin, ayan tinutupad din naman, tinutugon din po ni Lord yung mga panalangin natin. Kasi nga tayo is, talagang minahal ng ating Panginoon kapagka tayo'y lumalapit sa kanya ay tinutugon din po ng ating Panginoon. Pero natanong nga ba natin sa sarili natin na, natanong nga ba natin kay Lord na, "Lord, ano nga ba yung gusto mo? Ano yung nais mong gawin ko sa araw na ito?" Kumbaga, kasi tayo kapagka tayo nananalangin ano, "Lord, bigyan mo ako nito," ganyan, ano, tinutugon din ng ating Panginoon. Gano'n tayo kamahal ng ating Panginoon. Pero natanong ba natin talaga kung ano nga ba nais ni Lord sa buhay natin? Kung ano pa yung dapat nating gawin ano sa araw-araw upang, mapasaya natin si Lord ano sa pamagitan ng ating buhay. Kaya kung ano yung puwede mong ibalik, kumbaga kung ano yung puwede nating ibalik sa Diyos 'no, kung gaano siya kadakila sa buhay natin, kung paano niya pinapakita yung pag-ibig niya sa atin. Ano, sa lahat ng pagsakripisyo niya para sa atin, pero hindi natin iyon naiisip kung ano nga ba ang nais ng Diyos na gusto niyang makita mula sa atin. Lagi na lang, "Ako, ako, ikaw, ikaw." Lord, ito yung gusto ko, ito yung gusto ko. 'Di ba? Gano'n tayo, eh, kapagka tayo'y nananalangin, tama po ba? Pero ang gusto ng Diyos hindi man lang natin ano, yung gusto ni Lord hindi man lang natin naitanong talaga sa Kanya. Naghihintay naman ang Diyos para maipakita o maibalik natin kay Lord yung mga effort niyo, mga effort na 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 nagmumula sa atin ano, na maipakita natin kay Lord na mag-e-effort tayo na mapapangiti man lang natin si Lord sa araw na ito or bukas ano, at, 'yun nga na nabigyan ba natin si Lord ng time, ano yung time na 'yun para lang talaga sa kanya, na walang distraction sa isip natin, na walang nilalaman, walang dini-desire yung puso natin ng ibang mga bagay. Kumbaga itong oras na ito para kay Lord, next na oras, oo, sa'yo na 'yan, ikaw ng bahala. Pero 'yun nga talagang naiisip nga ba natin na napapasaya ba natin si Lord sa araw na ito? Or napapasaya ba natin or nabibigyan ba natin ng kagalakan ang ating Panginoon sa araw-araw? Na sa tuwing tayo'y namumuhay, sa tuwing tayo'y, humihingi sa ating Panginoon at ito naman ipinagkaloob niya sa atin. Tayo taong makasarili po kasi talaga tayo, eh. Porket ba ang ating Panginoon is, siya yung provider, pino-provide niya. "Lord, you are our God provider." Pero nung si Lord na humihingi sa atin, na nais niyang makita na ibalik naman natin yung sakripisyo na ibinigay niya sa atin, ngunit hindi natin yun naibabalik. Lumalapit lang tayo sa tuwing may mga problema tayo, sa tuwing may sakit tayo, sa tuwing may pangangailangan tayo. Totoo yun na ang ating Panginoon siya yung provider, siya yung healer, siya rin po yung blesser, 'di ba? Siya po yung, um, tanggulan natin sa tuwing may problema tayo. Siya yung nagpoprotekta sa'tin sa tuwing may mga, sakuna na nangyayari sa'tin, tama po ba? Pero kumusta naman ang Diyos na ating nilalapitan? Napapaluguran nga ba natin ang ating Panginoon sa araw-araw? O nasasaktan na natin ang damdamin ng ating Panginoong Diyos? Nabigyan ba natin ang Diyos ng room? Ano, yung room. Kailangan po talaga yung room para sa ating Panginoong Diyos, yung kayo lang ano na, "Lord, itong araw na ito para sa'yo. Lord, itong oras na ito para sa'yo." Nabigyan ba natin si Lord ng gano'ng oras, ng gano'ng araw na ito'y para sa kanya talaga, ano?
Naglaan niya ba talaga tayo ng oras para sa kanya? Nag-efforts ba tayo para mabigyan natin ng kasiyahan ng ating Panginoon sa araw na ito? Minsan mga tao napaka-unfair, tayo napaka-unfair natin. Puro lang sarili natin talagang iniisip sa araw-araw. Paano na lang yung damdamin ng ating Panginoong Diyos? Nabigyan ba natin siya ng kagalakan? Minsan nabo-burnout ka na dahil dahil nga pagod ka na sa kakaisip kung ano yung dapat nating gawin, kung ano yung bibilhin natin, kung saan tayo kukuha ng pera. May Diyos naman na puwedeng nating malalapitan. Yun nga, inuuna nga ba natin si Lord? Binibigyan nga ba natin si Lord ng room? Nag-e-efforts ba tayo para yun nga, para, um, para mapaglingkuran natin ang ating Panginoon. Ang nais lang naman ni Lord na makita niya yung mga hinihingi niya, yung ikaw mismo talaga na gumagalaw na pinapakita mo talaga na mahal siya, mahal mo siya. Kaya ito yung questions natin ngayon na, um, ano nga ba talaga ang gusto ng Diyos na nais niyang makita mula sa atin? So una, God want us to respect Him, to respect Him. Igalang natin ang Diyos. Did we show respect for God? Pinapakita ba natin yung respeto sa ating Panginoon? Ginagalang ba natin si Lord sa araw-araw? Ginagalang ba natin yung damdamin ni Lord? Sabi kasi ano, sabi sa Deuteronomio chapter 6 verse 13, "Igalang ninyo ang Panginoon na inyong Diyos. Siya lang ang inyong paglilingkuran at mangako kayo sa pangalan lang niya." So, ang nais ng ating Panginoong Diyos na siya ay ating erespeto or igalang. Igalang natin siya kagaya ng pagrespeto ng Diyos sa atin. Tayo din nirerespeto tayo ng ating Panginoon, kung ano yung will mo, kung ano yung nais mo. Lord, bigyan mo naman ako nito. So, pino-provide din ni Lord. Yun nga, ginagalang ba natin ang ating Panginoon? Ito yung nais makita ng ating Panginoong Diyos. Ito yung una na nais niya makita mula sa atin, na igalang natin siya. Ang Diyos ay nasasaktan din kagaya din natin, nais din niya na magkaroon tayo ng paggalang sa kanya. May damdamin ang Diyos na kagaya natin. Igalang igalang natin yung plano ng ating Panginoong Diyos sapagkat mas alam niya ang nakakabuti para sa atin. Minsan kasi minsan kasi tayo pinipilit pa natin yung mga bagay na yon na alam naman ng Diyos na ito'y ikakapahamak natin. Kaya nga hindi ito ibinibigay ng ating Panginoong Diyos yung mga hinihiling natin. Kasi nga alam ng Diyos ito'y ikakapahamak mo. Kung ito'y ipagkakaloob ng ating Panginoong Diyos yung mga hinihingi mo, ito'y ipagkakaloob niya ng kusa. Pero yun nga, wag nating sasabihin, "Lord, ano ba 'yan? Bakit hindi mo binigay yung hinihiling ko? Bakit ganito?" Ang dami pang tanong. Dapat din natin irespeto ang ating Panginoon kung ano yung desisyon niya sa buhay natin. Kasi ayaw niya na ikaw at ako ay mapapahamak sa mga hinihingi natin na alam naman ng Diyos na ito'y hindi mabuti para sa atin. Kaya talagang maaring may pinoproseso si Lord kaya hindi niya binibigay, pinoproseso niya yung puso mo, puso ko. Maaring pinoproseso niya yung buhay mo, kaya niya hindi binibigay yung mga hinihingi mo, sa araw na ito or kahapon. Kaya talagang
magkaroon tayo ng paggalang sa ating Panginoon. Lord, kung ito ay ayaw mo, okay lang. Siguro may paraan naman na iba, ano. Kaya talagang huwag lang natin mamadaliin, ano, mamadaliin yung ating Panginoong Diyos. Kasi alam ng Diyos na, "Anak, may kailangan ka pang baguhin sa sarili mo at sa sarili ko." Ano, yung sarili ko at sarili mo. So, alam alam na 'yun ng ating Panginoon, kaya magkaroon tayo ng paggalang sa kanya. Wag puro murmuring, wag puro maraming sabi-sabi na nasasaktan na natin yung damdamin ng ating Panginoong Diyos. Kaya talagang kung ano man yung plano ni Lord lagi lang nating, igalang ang ating Panginoon at, 'yan, kung ano yung plano niya, sundin natin. At igalang ang ating Panginoong Diyos. Kasi ang nais lang naman na makita ng ating Panginoong Diyos na mula sa atin ay igalang siya sa bawat desisyon na ibinibigay niya sa atin sa bawat desisyon sa araw-araw na nakasama natin siya. Kaya wag puro murmuring wag puro maraming, reklamo, ayan, sa ating Panginoong Diyos. Ayan, at ang pangalawa, pangalawa, hallelujah, hallelujah, Lord. 'Yan. At ang pangalawa naman ay ang God want us God want us to follow His commands. Sundin ang kanyang mga utos, ayan. Um, ang gusto lang naman ng ating Panginoong Diyos na nais niyang makita mula sa atin ay, sundin natin yung kanyang mga utos. Ang sabi sa Matthew 11 verse 29, sabi dito, "Sundin ninyo ang mga utos ko at matuto kayo sa akin, dahil mabait ako at mababang loob." So, ang gusto ng ating Panginoong Diyos na sundin natin yung kanyang mga utos, alam ba natin kung bakit nais ng Diyos na sundin natin ang kanyang mga utos upang matuto tayo sa kanya at sa dahil tayo ay, natututo sa pamagitan ng kanyang mga utos ay nakakaranas tayo ng kapahingahan na dati nadi-drain tayo nadi-drain tayo sa lahat ng mga problema, sa lahat ng mga iniisip natin, minsan pagod na tayo kasi nga hindi natin sinusunod yung nais ng ating Panginoon. Kaya tayo nagkakaroon ng drain sa pagsusunod sa ating Panginoon kasi nga mali yung sinusunod natin. Minsan, oo, sumusunod niya tayo sa sumusunod niya tayo sa pakikinig ng salita ni Lord or umaawit tayo, pero pero hindi pala doon nakaangkla yung ating, hindi pala sa Diyos nakaangkla um, yung ating yung ating pagsunod sa ating Panginoon hindi pala doon. Kumbaga, sumusunod lang tayo, kumbaga napipilitan, ayan. Kaya tayo nagkakaroon ng drain, napapagod, ayan. Minsan din kaya tayo nagkakaroon ng drain kasi hindi siya yung inuuna, hindi siya yung sinusunod natin. Kumbaga yung sarili natin yung sinusunod. Kaya tayo nagkakaroon ng pagod at, ayaw na magbasa ng salita ng Diyos, ayaw na mag-worship, ayaw na manalangin, ayaw na makikinig ng salita ni Lord kasi nga hindi ka nakasunod sa ating Panginoon. Pero kapag tayo ay nakasunod sa ating Panginoon andun po yung
andun po yung ano, yung andun po yung kagaanan ng loob na ipagkaloob ng ating Panginoon. At, dahil nga ang ating Panginoon kapag tayo'y sumunod sa Kanya, nagkakaroon tayo ng ng kapahingahan ano. Kaya babasahin ko lang po yung karugtong dito, ano na sabi nga dito kapagka, um, sa 30 sabi dito, "Makakapagpahinga kayo dahil madaling sundin ang aking mga utos at magaan ang aking mga ipinapagawa." Kaya talagang kapagka si Lord yung sinunod natin, ano, yung salita niya ang sinunod natin, nagkakaroon tayo ng kapahingahan kasi nga siya lamang yung puwede nating, puwedeng malalapitan natin sa tuwing tayo nagkakaroon ng iba't ibang mga problema, financial, karamdaman, sakit, or kahit ano pa diyan. Kasi nga, ang ating Panginoon madaling malalapitan at may mababang loob siya at madali natin siyang mahihingian ano, ng tulong. Kaya talagang, kapagka sa Diyos po talaga tayo sumusunod o sa kaniyang mga salita. Kaya talagang, kung nag-struggles man tayo sa buhay, ano, dahil sa sarili natin, dahil nga yung sarili natin ay sinusunod at hindi yung salita ni Lord, talagang magkakaroon po tayo ng kaguluhan sa buhay. Magulo yung isip, magulo yung buhay family, ano. Kaya talagang kapagka sa Diyos tayo ano, sumusunod sa kaniyang mga salita, hinding-hindi po tayo ipapahamak ng ating Panginoon at, hinding-hindi po tayo pababayaan ng ating Panginoon. At um, bibigyan niya tayo ng, lakas na loob ano. At, pangatlo po, Hallelujah Lord. Ang sabi po sa pangatlo na ano natin, 'yan, God want us to love Him. Ibigin ang Diyos, ibigin natin ang Diyos. Ito po yung ano, yung pangatlong, hinihingi or nais na makita ng ating Panginoong Diyos mula sa atin. Ano, na ang sabi po sa Marcos 12:30, "Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, buong kaluluwa, buong pag-iisip at buong lakas." Ang nais lang naman ng Diyos na nagmumula sa atin na makikita niya na ibigin natin siya ng buong buo, ngunit bakit may kahati pa ang ating Panginoong Diyos sa ating mga buhay? Minsan minsan tayo mga tao ano, nais ni Lord na mahalin talaga natin siya ng buong buo. Bakit gano'n? Yung isip natin, yung time para kay Lord, bakit bakit may umaagaw pa? Bakit yung puso natin, bakit parang may pumapasok pa na iba, ano? Kaya talagang, ang nais po ng ating Panginoong Diyos ano, na wala siyang kahati. Ano, wala siyang kahati sa oras mo, wala siyang kahati sa nilalaman ng puso mo, wala siyang kahati sa nilalaman ng isip mo. Kumbaga, "Anak, itong oras na ito para sa'yo 'to, para sa akin lang 'to. Huwag ka ng mag-isip ng ganitong bagay, ako lang dapat." Kumbaga, ito lang yung oras para sa akin at yung iba naman, ay ikaw ng bahala. Kumbaga gano'n. Pero dahil nga tayo ay pagmamay-ari na po ng ating Panginoon at binili niya na tayo sa malaking halaga na hindi kayang bayaran na kahit sino sa atin. Bakit hindi natin iyon maibibigay ng buong-buo sa Diyos? Ano ba yung pinoproblema natin? Financial ba? Trabaho? Trabaho ba kaya wala tayong time para sa Kanya? Kaya
Kaya tayo'y nakikinig ng salita ng ating kahit tayo'y nakikinig ng salita ng ating Panginoon, lumilipad yung isip natin. May umaagaw pa sa atensyon ng ating Panginoon. Yung puso natin, instead na sa kanya nakatuon, meron pang ibang nilalaman dito. Instead na puro pag-ibig, may hatred pa nananahan dito. Kaya talaga isa rin ako natatamaan dito ano. Paano ba natin masasabi na love natin si Lord kung tayo mismo hindi natin kayang ibigin yung mga tao na hindi naman kaibig-ibig? Kung tayo mismo hindi natin kayang patawarin yung mga tao na yun na nakagawa sa atin ng kasalanan. Ang nais lang naman ni Lord na ibigin natin siya. So paano natin maipapakita na mahal natin ang ating Panginoon? Yun nga, magbigay tayo, ipakita natin yung efforts na yun sa ating Panginoon na mahalin natin yung kapwa natin, hindi kaibig-ibig. Kaya sabi nga ni Lord, love your neighbor as you love yourself. Mahalin natin yung kapwa natin kagaya ng pag-ibig, kagaya ng pagmamahal mo sa iyong sarili. So, paano natin maipapakita na mahal natin si Lord kung tayo mismo hindi kayang magpatawad? Paano natin masasabi na mahal natin si Lord? Oo, sinasabi natin, I love you, Lord. Pero, totoo nga ba yon? Minahal nga ba natin talaga si Lord? Kapag mahal natin si Lord, hindi natin, kumbaga, yung time niya is time niya. Kung ito'y nilalaan mo, itong oras na ito nilalaan mo para sa ating Panginoon, para sa kanya lang. Wala ka ng ibang ginagawa, nag-scroll ng Facebook o gano'n. Okay lang kung nagtatrabaho ka, andun naka-tune in yung tainga mo. Hindi yung kumbaga, tsaka ka nalang papasok ng Bible study kapagka, um, oras na ng preaching. Kapag oras ng simula, dun na tayo. Kasi kapag love natin si Lord meron na kasi nagsasabi, "Oy, Bible study na." O, ito na yung oras, malapit na yung oras. Kumbaga gano'n, may nagre-remind sa'yo. So, gano'n yung kapag love natin si Lord. Hindi ka napapagod kahit puyat ka na. Hindi ka na, kumbaga, kahit na kahit na alam mo na may ginagawa ka, hindi yun hadlang sa'yo. Kasi nga mahal mo si Lord, hindi po ba? Pero kung hindi mo love si Lord pero kung hindi mo love si Lord, kumbaga, tsaka na, mamaya pa naman mag-start 'to. Mamaya pa naman mag-start yung preaching. Kumbaga gano'n. Pero kung talagang si Lord yung nilalaman ng puso natin automatic na yan, eh. Automatic na yan pumapasok sa isip natin, "Uy, gawain na pala. Sige, pasok na tayo." Kahit sobrang pagod ka, talagang andon yung puso mo na nais makapakinig, nais magpaturo, na nais mong ipakita mo sa ating Panginoon na love mo siya. Ano, hindi lang yung sinasabi natin, "I love you, Lord." Pero tayo mismo lumalayo sa ating Panginoon. Tayo mismo, hindi natin 'yun maipakita sa ating Panginoon. Pinapakita ba natin yung efforts na 'yun para sa ating Panginoon? Or sinasabi lang natin 'yun sa mga labi natin para lang masabi natin na love natin si Lord, pero wala sa puso natin. Alam po ng ating Panginoon kung ano yung nilalaman ng puso natin. Yung puso ko, yung puso mo, alam ni Lord. Yung isip mo, alam niya. Bilangan niya pati buhok natin. Kaya talagang maglaan po tayo ng oras para sa ating Panginoon. Huwag po tayong magdamot. Yung efforts mo, yung talent mo, pagkalob mo yan. Huwag mo yang iawit sa makamundo, na makamundo lang.
Kapag love natin si Lord kahit anong klaseng boses 'yan, papakinggan 'yan ng ating Panginoon. Sapagkat yung puso mo ang tinitingnan ng ating Panginoon. Aanhin natin yung umaawit niya tayo, may maganda tayong boses, pero hindi naman natin ginagamit para sa kapapurihan ng ating Panginoon. Aanhin natin yung marami tayong talent, pero hindi naman para sa ating Panginoon. Kapag love mo si Lord, walang hadlang. Walang hadlang sa pag-ibig na nararanasan mo. Kapag love mo si Lord, andun na. Nais mo i-share sa iba, nais mo madala yung family mo sa paanan ng Diyos kasi hindi lamang ikaw, kasi ayaw mo na ikaw lamang yung makakaranas nun, yung pag-ibig na nararanasan natin ngayon. Kasi ganun nga, kasi yun ang nais ng ating Panginoon, na mai-share din natin sa iba, yung mga naranasan natin na kaligtasan. Kapag natutunan natin magmahal sa Lord, natutunan rin natin mahalin yung ibang kapwa natin. Natutunan rin natin na i-share yung word of God sa iba. Kapag love natin si Lord, kaya natin magbigay ng time, maglaan ng ng room para sa ating Panginoon at magbigay ng effort. Ano? Ayan. Ang sabi po sa pang-apat, God wants us to serve Him with all our heart and soul. Ayan. Ang gusto ng Diyos na paglingkuran natin siya ng buong puso at kaluluwa sapagkat ang sabi sa 1 Coronica chapter 29 ay 28 verse 29, at ikaw naman Solomon, anak ko, kilalanin mo ang Diyos ng iyong ama at paglingkuran mo siya ng buong puso at pag-iisip sapagkat sinisiyasat ni Yahweh ang ating damdamin at nauunawaan ang ating binabalak at iniisip. Kung lalapit ka sa kanya, tatanggapin kanya, ngunit hindi mo tatalikuran. Ngunit, ngunit hindi talikuran mo siya, itatakwil kanya magpakailanman. Ayan. Ang nais ng ating Panginoong Diyos ay paglilingkuran natin siya ng buong puso at kaluluwa. At ayaw niya ng kalahating or na may kahati sa paglilingkod. Gusto niya siya lang. Ayan. Ikaw ba kapatid, tayo ba? Ano nga ba bakit nga ba tayo naglilingkod sa ating Panginoon? Did we really serve God ano, ng buong puso? Pinaglilingkuran ba natin ang ating Panginoong Diyos ng buong buo? Or baka may kahati pa? Kaya ba tayo naglilingkod sa ating Panginoong Diyos kasi may maibibigay si Lord? Kasi kasi siya yung nagbibigay sa lahat ng pangailangan natin? Kaya nga ba tayo naglilingkod kasi siya yung dumirinig ng panalangin natin, andiyan siya, sinasagot niya, binibigay niya. Gano'n ba yung paglilingkod natin? Dahil siya'y, blesser? Dahil nga ba siya ay provider? Dahil nga ba siya ay healer? Kaya tayo naglilingkod? Or kaya ba tayo, naglilingkod kasi nakikilala natin siya kung sino siya? Isa din po ako nagsisiyasat dito isa po ako natamaan dito. Naglilingkod nga ba talaga ako kay Lord? Buong puso nga ba talaga ako naglilingkod kay Lord? Talaga bang siya yung pinaglilingkuran ko or may kailangan ako kaya ako nandirito? Hindi natin puwedeng lokohin ang Diyos sa ating mga buhay. Nakikita niya kung ano ang nilalaman ng puso at isip natin ngayon. Alam niya alam niya na
na umiikot ngayon sa isip mo, ano, may umiikot, may kaagaw siya, pera, ano ba, pera ba? Kung pera iniisip natin, "O, saan na naman ako ano, saan na naman ako uutang?" 'Wag puro pera, 'wag ano, kasi ang ating Panginoong Diyos, ano, mapanibughuin siya. Nagseselos siya kapag may iba tayong pinaglilingkuran. Hayaan mo yung pera na siya yung maglilingkod sa atin at hindi yung pera ang paglilingkuran natin, kundi ang Diyos lamang yung paglilingkuran natin. Gamitin natin yung pera na yon na 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 gawin natin para sa mabuti, ano. At, yun nga, okey lang naman, hindi naman talaga masama ano um, na hinahanap natin is pera. Kailangan po talaga 'yan para sa atin, para sa bawat isa sa'tin. Yun nga talagang, ayaw nga talaga ng ating Panginoong Diyos na may kahati siya. May kahati siya sa buhay mo at sa buhay ko at lalo na sa paglilingkod natin sa Kanya. Nais niya na maglilingkod tayo sa Kanya ng buong puso at kaluluwa, ano, buong isip. Sapagkat ang Diyos ay mapanibughuing Diyos po talaga. Kaya nga, ang nais ng Diyos na makita niya sa atin ay ang paglilingkuran siya ng buo, na walang kaagaw sa mga oras natin ngayon. Siya lang sa mga oras na ito yung dapat nating isa-isip at isa-puso ano. At, dapat talagang kapagka tayo'y naglilingkod sa ating Panginoon ay, talagang walang iba kundi siya lamang 'no, ang ating Panginoong Hesus na ipinako sa krus kaya tayo nandirito ngayon. At, I hope ano na lahat po tayo ay, naglilingkod po talaga ng buong-buo, ng buong puso. At, yun nga talagang kapag tayo naglilingkod na sa ating Panginoon at, sinusunod natin kung ano yung nais ng ating Panginoon na nais niya makita mula sa atin ay talagang, ibigay na natin yung pinaka the best na oras, yung effort at room para sa ating Panginoon. At, huwag po natin iyon ipagdadamot sa ating Panginoon kasi ito lang naman yung ano, yung hinahanap niya sa atin. Yung ating Panginoong Diyos nga, inaalay niya ang kanyang bugtong na anak na si Jesucristo, alang-alang sa pag-ibig, sa pagmamahal niya sa atin at habag niya sa atin. Ang ating Panginoong Hesus naman, inalay niya yung kanyang buhay. Sinunod niya yung utos ng ating Diyos Ama dahil nga nais niya na tayo'y paglingkuran. Nais niya na tayo'y makatanggap ng kaligtasang ito na mula sa ating Panginoon. Yung kaligtasan na nais niya na matanggap ng bawat isa. Kaya nawa gano'n tayo ano, na walang pag-alinlangan sa paglilingkod. Hindi tayo nag-alinlangan na paglingkuran siya ng buong puso at ng buong isip. Kaya talagang maglaan po tayo ng oras para sa ating Panginoon. Itong oras nito para sa kanya. Kahit pagkatapos po ng Bible study, maglaan ka din ng oras para kayo lang dalawa, mapaglingkuran siya. Maraming maraming paraan na puwede nating paglingkuran ng ating Panginoon. Umawit, kung ikaw inatasan na magbigay, magbigay ka. Kung may kaya ka naman para magbigay. Kung ikaw naman marunong magbahagi ng salita ng Diyos,
Puwede mo rin ibahagi sa iba. Kung ikaw naman ay para sa family mo naturuan siya, naturuan yung mga anak mo ng mabuting asal, doon ka, mag-focus ka dun para sa family mo. Iba't ibang klaseng paglilingkod ano, na binigay po sa ating Panginoon. Kung ano yung dinidesire mo, yan yung yan yung, um, yan yung nais po ng ating Panginoon sa mga oras na ito. Wag lang yung mga bagay na hindi po nakatuon sa ating Panginoon, kundi iyon is para sa, ah, kaluwalhatian ng ating Panginoon ano. Hallelujah, Lord. Hallelujah hallelujah. At sa panglima po, God want us to fulfill the instructions and rules, ano. Sabi po sa Leviticus chapter 18 verse 4-5, "Dapat ninyong sundin ang aking mga utos at mga tuntunin, dahil ang mga susunod dito ay mabubuhay. Ako ang Panginoon na inyong Diyos." Ayan, ito ang nais ng ating Panginoong Diyos na tuparin natin ang kanyang mga bilin, yung kanyang mga bilin sa atin, ano, yung kanyang mga instruction niya sa atin. Saan ba natin ano makikita yung mga instructions ng Diyos ano sa salita niya, ano sa Bible? Sa kanyang mga salita kung tayo'y ano nagsasaliksik ano kung kapagka tayo'y pala nagsasaliksik ng ating Panginoon, doon natin nagsasaliksik ng kanyang salita, doon natin makikita ano yung instructions ng ating Panginoon. Kaya nga talagang 'di ba ang sabi po ng ating Panginoong Diyos na araw at gabi pagbulay-bulayan ang kanyang mga salita. So, doon natin makikita ang instructions ng ating Panginoon kung ano yung dapat nating gawin sa araw-araw, ano, para malaman natin kung ano yung dapat ipapagawa ni Lord sa atin sa araw na 'to. Kapag tayo nagbubulay-bulay or nagbubulay-bulay at nagbabasa ng kanyang salita, doon natin malalaman kung ano yung nais ipagawa ni Lord sa'yo. Kung ano yung ibibili ni Lord sa'yo, "O anak, bukas ganito yung ano, gagawin mo." Minsan may ipapasok din 'yan si Lord sa isip mo na, "Anak, ito yung gagawin mo bukas ha." Ano, kumbaga nang dahil sa pagbabasa natin, ano, sa pagbubulay-bulay ng salita ng ating nangungusap ang ating Panginoong Diyos. Kasi nais ng ating Panginoong Diyos ano, na yung kanyang salita ay maging ilaw ano, sa ating daraanan. Kaya magilaw na 'to sa hindi tayo maligaw. Kasi maraming katuruan ngayon, ano, iba't ibang katuruan na ipinapahayag sa um, bawat churches. May ibang katuruan na hindi po naaayon sa salita ng ating Panginoon. Kaya talagang kung hindi tayo naging matalino, ano, kung hindi tayo nagsasaliksik ng salita ng ating Panginoon, maliligaw tayo sa katuruan ng iba. Oh, like nga tayo dati, alam ko bawat isa sa atin dito, iba't ibang churches yung pinanggagalingan natin. Nang dahil nga tayo is nagsasaliksik ng salita ng ating Panginoon, natutunan natin at nalalaman natin kung ano yung totoo. At nalalaman natin yung instructions ng ating Panginoon, "Anak, ito yung tama. Anak, ito yung gawin mo. Anak, dito yung tama." Kaya nga tayo'y tinatawag na, um, biblical ano, biblical na churches. Kasi nga dito tayo naka-focus sa salita ng ating Panginoon. Hindi katulad nung ginagawa natin noon na sa ibang churches, yung ginagawa natin is okey lang na hindi tayo magbasa. Doon na tayo naka-rely sa mga nagpi-preach.
which is mali pala yun. Kailangan pala tayo mismo ay magbubulay-bulay ng salita ng ating Panginoon upang malaman natin kung ano yung nais sabihin ng ating Panginoong Diyos. Kaya nga maraming naliligaw kasi lack of wisdom ang bawat isa. Lack of knowledge. Kasi nga hindi nagbubulay-bulay ng salita ng ating Panginoon. Hindi nagbabasa kasi tinatamad. Kaya maraming naliligaw. Oo, maraming nagsabi, hindi naman yan totoo yung Bible na yan. Sulat lang naman yan ng tao. Oo nga, sulat ng tao. Sino ba pwedeng gamitin ng Diyos para magsulat ng kanyang salita? Hindi ba tao? Hindi natin pwedeng sabihin na yung manok ang nagsulat. Maintindihan ba natin? Kaya talagang ang nagsusulat din ito, inspired by the Holy Spirit. Kaya ito, tinatawag natin banal na kasulatan. Kapag dito tayo nagsasaliksik ng salita ng ating Panginoon, hindi po tayo mawawala o maliligaw. Hindi tayo mawawala sa paanan ng ating Panginoon. Kasi mga tao ngayon, ang hinahanap na lang is yung makamundong katuruan. Yung naaayon sa kanilang yung nais nilang mapapakinggan, hindi yung ito, yung salita ng Diyos. Kasi masakit po talaga ito kapag ito'y tumama sa kanila at hindi sila namumuhay na ayon sa kalooban ng Diyos. Kaya nga tayo nakakilala sa ating Panginoon dahil nagsasaliksik tayo ng salita ng banal na salita ng ating Panginoong Diyos. Kaya mapalad tayo, isa po tayo na nakakilala. Isa po tayo na nagsasaliksik. Isa po tayo na nagsasaliksik ng salita ng ating Panginoong Diyos. Isa po tayo na Pa-mute po, Tita Annalisa. Isa po tayo nakakaranas ng kabutihan ng ating Panginoong Diyos dahil nga po sa kanyang salita. Kaya talagang isa po tayo na naturuan at nahayagan ng salita ng ating Panginoong Diyos. At isa po tayo na nagsasaliksik sa kanyang mga salita. At mapalad tayo dahil tayo ay talagang andun po yung nais ng puso natin na mas lalo pa natin siyang kikilalanin at alamin yung kanyang instructions at tuntunin na ibinibili niya sa atin. Kaya maraming salamat po sa ating Panginoon sa kabutihan niya. At ayan, ang ating conclusion dito po sa mga awit. Verse chapter 119 verse 1 to 5. Mapalad ang mga taong malinis ang pamumuhay, kautusan ni Yahweh ang sinusunod araw-araw. Mapalad ang sumusunod sa kanyang patakaran, buong pusong naghahanap sa kanyang kalooban. Ang gawain ay matuwid, namumuhay silang ganap sa kanyang kalooban. Ay doon sila lumalakad. Ibinigay mo nga sa amin ang iyong mga utos, upang buong pagsisikap na ito'y aming masunod. Gayon ako umaasa, susundin ang iyong utos, susundin ng buong ingat. Ayan, kaya dito natin mabigyan, maipakita sa ating Panginoon yung nais ng ating Panginoong Diyos na sundin natin yung kanyang mga salita, ibigin natin siya at ibigin natin ang ating Panginoong Diyos ng buong puso at isip, igalang natin siya sa araw-araw, kung ano po yung maging desisyon po ng ating Panginoon at ayan, magkaroon po tayo ng pagrespeto po sa kanya po talaga kasi talagang kung wala po tayong pagrerespeto sa ating Panginoon ay
baka baka kahit na ano pa yung hihingin natin ay hindi po yun ipagkakaloob ng ating Panginoon. Kaya talagang igalang po natin kung ano yung nais po ng ating Panginoong Diyos sa ating buhay at, yun to serve Him araw-araw, magbigay tayo ng oras, maglaan tayo ng efforts at, i-fulfill natin yung instructions and rules po ng ating Panginoon. Ayan at, maraming salamat po sa ating Panginoon sa kanyang kabutihan sa araw na ito at, na muli po na ako'y magamit po sa ating Panginoon at alam ko na hindi man po ako yung gaano kagaling magsalita, pero alam ko na si Lord po yung, nangungusap po sa bawat isa at, maraming salamat po sa ating Panginoon at, hallelujah Lord, hallelujah. Amang banal na makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at ng lupa. Ama ko, maraming salamat Panginoon sa pagkakataong ito Ama at, thank you Lord sa lahat po na nais mo pong makita sa amin, Ama. Thank you po Lord, kahit na gano'n na minsan nagkakaroon po kami ng, um, ng walang oras sa iyo. Hindi po namin pinapakita yung efforts namin sa iyo. Patawarin mo po kami, Ama. Nawa o Diyos ay mabigyan ka po namin ng oras, Panginoon, at, nawa Lord, masunod namin yung nais mo, mapaglingkuran ka namin ng buong buo, mahalin ka namin Ama ng buong puso, Panginoon, at, masunod namin Ama yung instructions mo po sa amin Ama, yung bilin mo po sa amin o Diyos. Kaya Lord, maraming salamat po sa mga oras nito at, ikaw po ang siyang patuloy Ama na, um, mangusap sa amin Lord at, patuloy ka po Ama na pagpalain ang bawat isa Panginoon ko at, Lord, sa'yo ko po lahat ibinabalik ang mataas na papuri't pagsamba, karangalan, kaluwalhatian sa tanging pangalan ng iyong bugtong na anak na si Jesucristo na aming Panginoong Diyos, sa pangalan ng Diyos Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen and amen. Amen po and glory to God po.